Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Feby at ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa landscape painting ng pamayanang kultural. Ano nga ba ang landscape painting? Landscape painting ang tawag natin sa pagpinta o pagguhit na kung saan ang paksa ay patungkol sa kapatiran, kabundukan at mga tanawin sa katatagan. Alam niyo ba na maliban sa linya, hugis at kulay ay may isang elemento ng sining na kung saan nakakatulong ito upang mas maging makabuluhan at kaya-aya ang ating landscape painting? Ito ay tinatawag nating espasyo. Sa isang likhang sining, mayroong foreground, middle ground at background. Kung may tamang espasyo na ipapakita ng mabuti ang mga nabanggit na bahagi. May angking kakayahan ang mga pintor na maging malapit o malayo ang mga bagay sa kanyang likhang sining. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng espasyo. Ang pagguhit ng isang tanawin ay may paiba-iba ang sukat, laki, hugis at linya. Malagang sangkap ito upang magkaroon ng harmony at appeal ang ating likhang sining. Nabanggit ko kanina na isa sa elemento ng sining ay ang espasyo. Ito ay ang distansya o agwat sa pagitan ng bawat bagay sa isang likhang sining. Mahalaga ito para sa mga pintor. Mayroong tatlong bahagi ang mga larawan. Ang mga ito ay tinatawag na foreground, middle ground at background. Ang foreground ay kadalasang malalaki at pinakamalapit sa tumitingin. Ang middle ground ay mas maliit kaysa sa foreground. Ang mga bagay dito ay katamtaman lamang ang laki. Panghuli ay ang background. Ang background ay ang likurang bahagi ng larawan. Ito ay pinakamaliit dahil malayo ito sa tumitingin. Dahil alam niyo na ang tatlong bahagi ng larawan, ngayon alamin naman natin kung ano ang pamayanang kultural. Ang pamayanang kultural ay tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na may magkakatulad ng kultura, tradisyon at mga paniniwala. Ito ay naglalarawan ng aspeto ng buhay ng mga tao sa isang partikular na lugar o komunidad. Ang mga pamayanang kultural ay nagpapakita ng mga natatanging tradisyon, ritual, sining, musika, panitikan at iba pang mga kaugalian na nagpapahayag sa kanilang identidad bilang isang tao. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang uri ng pamayanang kultural ng ilan sa mga pangkat etniko ng ating bansa. Halina't alamin natin ang mga natatanging uri ng tahanan at pamamaraan ng pamumuhay ng kanilang komunidad upang higit nating maunawaan at maipagmalaki ang mga ito. Ifugao. Ang tahanan ng mga Ifugao ay gawa sa puno ng pino, tambo at kugon. May kwadradong sukat ito na natutukuran ng 4 na matitibay na posting kahoy at nakaangat ito mula sa lupa na nasa humigit kumulang na 4 na talampakan at wala itong mga bintana. Ang hagdanan ng bahay ay inaalis sa gabi upang maiwasang makapasok ang mababangis na hayop o kaaway. Pagsasaka ang kanilang pangkabuhayan. Ivatan. Ang mga ivatan ay naninirahan sa mga bahay na gawa sa bato o limestone at coral habang ang bubong nito ay gawa sa kugon grass upang maprotektahan sila sa init, natural na kalamidad katulad ng bagyo at sa mga mababangis na hayop. Maituturing na lumang istruktura ang kanilang mga tahanan na matatagpuan sa Batanes. Pagsasaka at pangingisda ang ikinabubuhay dito. Maranao. Ang mga datu o mga Maranao na may mataas na katayuan sa lipunan ang nagmamay-ari ng mga tahanang tinatawag na turugan. Ang mga inukit na disenyong okher na makikita sa mga nililok na panulong ay nakilala dahil sa pambihira nitong disenyo. Pangingisda at gawain sa lawa ang kanilang pangunahing pangkabuhayan. Naintindihan ba mga bata ang ating tinalakay ngayon? Aba, magaling! Ngayon, sinong makapagbibigay sa akin ng tatlong bahagi ng larawan? Tama, ang tatlong bahagi ng larawan ay ang foreground, middle ground at background. Ano nga ulit ang isang elemento ng sining na mahalaga sa isang pintor? Tama, ito ay ang espasyo. Ngayon, magbigay sa akin ng ilan sa mga halimbawa ng pamayanang kultural ng ating bansa.
Tama, magaling! Ito ay ang Ifugao, Ibatan at Maranao. Nunawaan ba mga bata? Magaling! Ngayon, dahil handa na kayo para sa inyong pagsusulit, kumuha lamang ng isang pirasong papel at sagutin ang nasa pisara. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutin ito. Tapos na ba mga bata? Sinong nakakuha ng 5 puntos? Aba, magaling! Halos lahat sa inyo ay nakinig kay teacher kung kaya't nakuha nyo ang tamang sagot. Para sa inyong individual na gawain, gumawa ng isang likhang sining o larawan ng isang komunidad gamit ang landscape painting. Narito ang mga kagamitan sa paggawa ng landscape painting. Una, kailangan natin ng lapis. Sunod ay ang bond paper, gunting, watercolor, paintbrush, lalagyan ng tubig at basahan. Mga paraan. Una, umisip ng larawan ng komunidad na iguguhit. Maaaring sariling komunidad ang gagamitin, planuin ang gawain ng mga tao, itsura ng bahay at tanawin sa komunidad na iguguhit. Pangalawa, unahing iguhit ang mga bagay na pinakamalaki o nasa harapan or foreground, tulad ng tao at kanilang ginagawa. Pangatlo, isunod naman ang mga bahaging gitna tulad ng tahanan at puno. Pang-apat, huling iguhit ang background o tanawing likod tulad ng kapatagan, bundok o langit. Panghuli, gamit ang watercolor, kulayan ito at patuyuin. Tandaan na sa paggawa ng ating landscape painting ay dapat nating isaalang-alang ang wastong paggamit ng tamang espasyo. Magkita rito ang tanawing harap o ang foreground, tanawing gitna o ang middle ground, at ang tanawing likod or ang background.